Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So meron tayo nakuhang magandang balita or magandang komentaryo na posible po itong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay matapos po hindi po sa Senado. Kumbaga ito ay mukhang madi-dismiss lang dahil sa maraming mga technical na aspeto. Dahil nga po hindi na nga po sinusunod ng House of Representatives yung tamang proseso. So nahihilig po sila sa last minute. Kung maaalala ninyo dun sa BICAM report, last minute na po nila ginagawa yung mga insertion, yung ginawa nilang pagblanko doon sa ibang items na nabuko po na nila Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Ngayon po, minadali rin din po yung pagpasa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil last day na nga po ng sesyon ng Kongreso, so doon po nila inihabol. So talagang nasa sistema po talaga ng liderato ni Speaker Romualdez yung mga last minute meeting or mga ganyang mga patawag para kumbaga wala nang magawa yung mga gustong mag-object doon sa mga plano nila. Kaya ito, sa mga Duterte supporter, wag po tayong masyadong malungkot dahil posible po pala na ito iakyat pa sa Supreme Court yung itong usaping impeachment dahil sa maraming political analyst at mga abogado ang kini-question yung pagmamadaling pag-impeach kay Vice President Sara Duterte na hindi sumunod do sa rules ng saligang batas natin. So ito, ipapaliwanag po ng isang political analyst yung bakit pwedeng ma-technical. So hindi na, kumbaga ito ay madi-dismiss at hindi na aabot sa Senado dahil pwede nang harangin ng Korte Suprema yung impeachment ni Vice President Sara Duterte tulad dun sa BICAM report, dun sa national budget natin na ipinipetisyon na nga po nila Atty. Vic Rodriguez na ipawalang bisa yung ating 2025 national budget dahil sa mga irregularity na ginawa ng mga tambaluslos na congressman ninyo, yung mga nandyan sa uh, BICAM committee. Siyempre, wala naman diyan yung congressman na ibinoto ko. So mga congressman nyo lang po na alam niyo naman po kung sino-sino yung mga congressman na nandoon sa BICAM. So sa mga ginawa nilang yon, na technical po ito sa Supreme Court at ito pinasasagot na po yung mga dumalo doon sa BICAM para magpaliwanag kung ano bang yung nangyari. So ganito rin po yung posibleng mangyari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na posible rin po ma-technical gawa nga ng hindi nga po sinunod ng House of Representatives yung tamang proseso. So ito ipaliliwanag po dito ni Dr. Froilan Calilong kung bakit posible na mabasura lang po kaagad-agad at hindi na umabot sa Senado yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na at the same time, nasa TikTok na rin po tayo kung hindi po kayo makapanood sa YouTube. Pakipollow na lang po sa TikTok at the same time, pa-heart na rin po ng mga video. So, panoorin po natin tong balitang to. Alright, unang-una sa lahat, Doc Kalilong, nakagugulat pa ba o expected na itong pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Doc? Well, hindi ako nagulat. Ano? It's actually just a matter of time. But what really bothered me the most here is the abruptness tsaka yung sabihin na nating railroaded attempt no that was conducted in order to file and immediately submit this impeachment complaint to the Senate. Based on the Constitution kasi, no, if you're going to look at Article 11, Section 3, maliwanag yung ating reglamento ron, ano, particularly doon sa tinatawag nating 10-day rule. That all the impeachment complaints should be carefully verified, should be scrutinized, submitted to the House rules, no, and should be included yung sa tinatawag nating House Order of Business before it could be transmitted to the Senate. Now, in this case, so yun po, meron palang 10-day rule na hindi po sinunod ng mga tambalustos na congressman na pumirma dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So dahil siguro sa ipinangako sa kanilang ayuda,
hindi nila naisip na meron palang ganong rules ang ating konstitusyon, yung ating saligang batas, na kailangan palang umabot muna ng 10 days para pag-aralan, pag-usapan yung impeachment. So sa case po ni Vice President Sara Duterte, hindi po sinunod ng mga tambaluslos to. So ora-orada pumirma sila ng impeachment na hindi man lang umabot ng 24 hours. Pero sa rules is 10 days lang. So yan po yung una sa mga posibleng gamitin. Kung ito po at ito sigurado naman na ito tinitingnan din ng mga legal team ni Vice President Sara Duterte na questionin sa Supreme Court itong hindi sinunod na 10-day rule tungkol sa impeachment. In this case, if you actually file an impeachment complaint, and I'm referring to the 4th impeachment complaint filed yesterday, and immediately you just gather the signatures and lodge it directly to the Senate, then there is a constitutional violation immediately, no? Because the impeachment complaint, you need to understand, impeachment proceeding per se is a modest and at the same time a solemn act, no, that is vested on the Congress, and it should be carefully scrutinized and carefully evaluated. All right. There should be really a process na dapat na sunod. Opo. Doc, So, yun yung hindi sinunod ng mga bata ni Tambaluslos. At ni Tambaluslos, siyempre, siya yung pinakapinuno, siya yung pinakapuon niyan. So, hindi nila sinunod. So, kahit naman sa mga ginagawang hearing, di ba, sa Quadcom, sa Committee on Good Governance, Public Accountability, yung bagong pautot nila ngayon, yung TRICOM, hindi nila sinusunod yung rules. Wala silang pakialam kung ano yung mga nasasagasaan nilang mga karapatan ng kanilang mga inuusig, kung sino man yung target nila. So, same thing dito. Saligang batas na, ang may sabi, konstitusyon na mismo may sabi. Pero hindi rin nila ino-honor kasi meron silang sariling meron silang sariling rules and regulation base kung ano yung gusto ni Tambaluslos. So itong mga Tambaluslos na tagasunod, dahil nga sa pangako nga pong ayuda, pangakong akap, pangakong tupad, pangakong AIX, unti-unti na pong humihingi ng ng paumanhin yung mga kongresistang pumirma dahil sa pinangakong ayuda nga daw na mabibigyan sila ng tupad tsaka akap, yung mga ganyang klaseng ayuda. Na alam naman natin na siyempre papalapit ang eleksyon, magagamit yan ng mga kongresista, ng mga siyempre mga mambabatas natin dahil nasa midterm pa lang naman tayo, so sila talaga yung pinaka rito, parang main event, di ba? Parang ganun. So, kailangan nila yung mga ayuda na yan para kahit paano yung kanilang pagkapanalo o kung hindi man sila manalo, at least meron silang masasabing maisusube. Di ba? Siyempre, alam naman natin, kailangan din namang kumita. Dahil kung sakasakali nga namang hindi sila makabalik sa pagiging congressman, tetenga sila ng 3 taon. So kung wala naman silang ibang pinagkakakitaan o kung meron man lang silang maliit na negosyo, iba pa rin kasi kung kayo ay congressman. Medyo malaki-laki yung maisusabi. Milyon po ang pinag-uusapan Milyon ang pwede nilang maiuwi para sa kanilang mga constituent dyan sa mga ayuda na yan. Kaya di bali ng i-break nila yung rules, yung pinaka-legal na rules, basta lang maisakatuparan nila yung gusto ni Tambaluslos. Doc Calilong, are you saying na quote-unquote minadali ni Railroad itong prosesong ito at pwede bang magamit yan as technicality? Yes, there could be some legal challenge to that, no? Because primarily, when you look at the impeachment complaint as a power vested in the Congress, it should actually follow and it should be subject to the constitutional limitations. Now, if this was not observed, as I was saying, pwede talagang magkaroon ng legal challenge or legal question to this, which again may lead to some kind of political question as
as well, and may lead to some political address, no? So yun kasi ang problema kapag hindi natin sinusunod, no, ng tama tamang yung proseso. So yun po, sabi nga po ng isang political analyst, pwedeng i-challenge ng nila VP Sara sa Korte Suprema yung ginawang impeachment ng mga tambaluslos doon sa House of Representatives dahil nga hindi nila sinunod yung rules. So sabi nga rito, mukhang meron na namang iiyak ng mga kongresista dahil nga doon sa ginawa nga ng Senado lang, di ba, na nag-adjourn kagad sila at ang balik nga June 3 na ang balik. So titenga ng 4 na buwan bago talakayin yung impeachment or bago gawin yung impeachment trial. Mag-aantay pa sila hanggang June 3. Kung ito po i-challenge, malamang sa malamang, ito gagawin nga po ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ipawalang bisa ng Korte Suprema yung impeachment o yung pag-impeach sa kanya, malamang iiyak na naman yung mga sympathizer po ng NPA at itong sila tambaluslos dahil mapupunta po sa wala. Kasi kung isipin nyo 4 na impeachment complaint yung ipinasa. May naunang impeachment na pinasa noong December, may nasunod, hanggang 3 yata yung kung di ako nagkakamali. Lahat yun, puro ang grounds ay betrayal of public trust. Pero kung titingnan mo naman yung yung nilalaman ng kanilang complaint dun sa betrayal of public trust, lahat po walang kakawenta-kwenta. Dahil isang papel lang po galing sa COA ang ilabas ng kampo ni Vice President Sara Duterte, tapos na po yung laban. Kaya nga inihirit nila itong botohan dahil dun pa lang kasi pagdating sa Committee on Justice ng Kongreso, na baka doon pa lang baka nga hindi lumusot yon dahil nga sa walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Kaya isiningit nila last minute, talagang mahilig sa last minute itong sila tambaluslos, isiningit yung botohan at ipinangukuan yung mga mambabatas ng tupad ng AKAP para lang pumirma. Ang problema, dahil nga sa naging greedy siguro na makakuha ng pondo para sa eleksyon, hindi nila naisip, naging bobo na yung mga congressman na pumirma doon, na hindi nila akalain na mate-technical at pwede pala mate-technical. Isang sabi lang ng Supreme Court na invalid yung impeachment o yung pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, masasayang ang mga pinaghirapan nila tambaluslos. Yan ang hirap kay Speaker Romualdez. Ibabalik natin yung sinabi ni Kong Hoon. Ang aga kasing mangarap ng speaker na maging pinuno ng bansa natin. Siguro naiinggit dahil sa yung pinsan niya naging presidente, mahina rin naman yung presidente natin ngayon. Naiinggit siya sa presidente natin na naging presidente siya kahit mahina yung kanyang ulo. Ngayon, gagamitin ngayon ni Speaker Romualdez yung kanyang katalinuhan siguro, kung katalinuhan ba yung matatawag doon, o yung pagiging pagmamadali niya na maging kagaya ng kanyang pinsan, hindi niya naisip na mayroon palang rules na dapat sundin sa pag-i-impeach ng isang public official, especially yung mga impeachable office tulad nga ng Vice President. Hindi nila naisip na meron palang kailangang sundin na proseso para ito maisa katuparan. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging development nitong balitan to, kasi marami na yung nagsasabi na mukhang mate-technical nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.